Good morning. Ay, nasa inyo masabi yun, natawa siya, hindi siya makaw. Good morning po. Ang first po natin gagawin ngayon is, of course, magpapakilala po kayo sa akin and then explain niyo po yung about sa company niyo, anong name, and then ano po ba yung pinuproduce niyo pong product. Okay, first of all, I'm Ferdinand Blanco. Ang name ng company natin dito ay First Gear Seal Supply and Install Corporation. Start ang First Gear noong August 2013. At meron na rin kaming 3 branches sa Caloocan at sa Bacolod. Ano po yung purpose po ng First Gear? Ano po ba yung sinusupply po ng First Gear? Ano pong meron sa First Gear? Okay. Ang sinusupply ng First Gear ay more on pang industrial. Meron kami mga sinusupply sa mga mining, industry, shipping, saka sa mga cement plant. More on sa mga pabrika talaga siya. Yan ang minalo namin. Ngayon, ang main product namin dito ay gasket, oil seal at oil. Kasi madalas ginagamit sa planta yan, sa mga makina. And then, ang pagkakaiba namin kasi sa ibang company, mga supplier din, kahit ang emergency, pwede kami mag-deliver. Makipag-coordinate lang sa head office ng company, dito sa company namin. Kasi usually ang sa ganyang mga planta, ang mga customer, hindi nagpapadeliver kapag walang PO. Pero sa amin, mapag-usapan lang namin yung boss namin na kailangan yung ganyan. Pwede namin pa-deliver siya. At least para makatulong kami, tuloy-tuloy yung production nila. Hindi sila hihinto. Unlike kasi sa iba talagang medyo maigpit. Hindi sila pinapayagan pag mag-deliver. Talking about sa sinusupplyan po, yung First Gear po is wholesaler, tama po? Nung una, talagang parang wholesaler din. Kasi ako sa mga planta, maramihan kasi talaga order yan. Kasi morong ginagamit nila, naka-estimate na sila ng 1 year. Naka-ano na yung, ano nila doon, yung mga stock. Pero kasi sa dumarating ang panahon, may mga walk-in. Sayang naman kasi kung hindi natin pagbibigyan. Dahil marami din naman yan, dagdag sa sales din. Kaya nag-retail na rin kami sa mga maliliit. Okay, so talking about retailer po, mga ilang retailer na po ba ang meron po yung First Gear? So far, sabi na mga 30 plus na yan, marami na rin. Okay. So, paano po kayo nakakatulong po sa mga retailer? Nakakatulong tayo in terms sa napapabilis ang pag-supply nila sa mga customer nila. Kasi malapit lang tayo sa paligid, sa mga tindahan dito maliliit. Usually yung mga iba talagang binibenta rin nila yan. Siyempre, bibigay natin yung magandang quality ng product. At yung pinakamabilis sa servisyo. Na anytime pwede sila makapunta agad dito para kung magbibili. Mga ganyan. Okay po, dahil nga po marami na po kayong retailer po dito sa First Gear, bakit yun naman po napiling maging wholesaler? Instead of maging retailer na rin po, bakit wholesaler po yung pinaka-focus niyo po? Oo, nung una kasi ganun. Kasi syempre, mas ang target natin talaga ay malalaking sales. Tulad na sa mga planta. Dahil maramihan sila pag umu-order. Kaya kumbaga yun ang una nating objective na ang maging customer, yung mga malalaking planta. Tapos, yan, sa mga retailer na lang, medyo sinundan na lang natin ng konti dahil nga makikita namin na maraming naghahanap na customer. So, imbis na tutulak pa natin sila sa iba bumili, pwede naman natin silang bentahan. At ang kahibaan lang kasi syempre kapag nagsusupply tayo sa malalaking planta, usually mas malalaking kapital ang kailangan dyan. Like sa mga retailer, medyo konti-konti lang. So, umaga para pumasok lahat ng sales, kinuha na natin ang wholesale at ang retail.
Oh, so nag-retail din po kayo. So, Mhm. speaking of wholesaler po, ano po ba yung mga challenges na mostly kinakakaharap po ng wholesaler? Yun, so wholesaler rin nga. Kung ang sabi ko, sa capital, siyempre mas malaki ang kailangan dyan dahil mas maraming produkto ang kinukuha sa abroad eh. Kasi ang pag-order sa abroad, may OEM na tinatawag. Saka meron silang quantity na requirement. Di pwedeng isang pyesa lang, kukuha ka na ng mga 10 pieces, 100, minsan nagbibigay sila 1,000 pieces. Eh sa dami ng product, sa dami ng sizes, masyadong marami ang kailangan pag ganun. Unlike sa retailing talaga, na pakunti-kunti lang. Pero may mga supplier naman tayo na nakakapagbigay naman sila ng, ng mga pakunti-kunting stocks. At isa pa, doon pa sa mga wholesaler na inaanuhan natin, minsan matagal magparating dahil nagkakaroon ng mga problema, tulad nagkakaroon ng gera sa ibang bansa, yan, tumataas ang dollar, yan, dumadami ang demand. Pero ang ganda lang, marami din tayong supplier sa ibang bansa, kaya may mga option tayo. Pero sa ngayon, yun yung mga nagiging problema talaga. Nabanggit niyo po kanina na kumukuha po kayo sa ibang bansa. Yes. So, si First Gear po ba, ilang manufacturer po ang meron kayo? So, aside sa ibang bansa, ilan po bang, saan po ba kayo kumukuha specifically? Singapore, Germany, yan ang inalo namin. Siguro nasa mga ano na yung supplier namin sa abroad eh. Principal namin siguro nasa mga less than 10. Less than 10. So, gaano po ba kahalaga na dapat maraming manufacturer ang isang company? Mahalaga yan. Kasi unang-una, kapag nagkakaroon ng shortage sa mga ano, merong time kasi na sa isang company na kinukuha na namin, merong wala silang stock. So mayroong possible na kailangan namin maghanap sa ibang supplier. Kasi sa ibang bansa hindi naman lahat nasa kanila eh. Iba-iba rin ang specialty nila. Unlike sa oil seal, merong manufacturer ng oil seal. Sa o-ring, ganun din. Pati sa mga hydraulic packing, iba-iba sila. Mga iba-iba specialization nila, kaya iba-iba sila na pag-orderan mo kung sakali. At tapos tulad niya, kung may nakabalitaan natin, minsan nagkakaroon ng mga aguluhan. Siyempre, inaantala yung mga shipment. Yan ang isang nagiging problema niya. Kaya maganda yung marami ka supplier sa ibang bansa. Pag nagpe-pre-order po kayo, mga ilang araw po dumadating bago po pumasok po dito sa Pilipinas? Yung order na po from other countries. Kasi by shipment eh. Usually naabot din siguro ng months din eh. Sa biyahe, ganun katagal. Nga lang, unlike sa air kasi, minsan magamit din kami ng by air, kaya lang kasi ang ano yan, mas mataas ang presyo. Mas mabilis siya siguro, mga weeks lang. Nga lang, mas mataas ang presyo. Siyempre marami binabayaran mga taxes. Opo, opo. Ganyan. So, sa business po kasi, meron tayong mga channel po. Is that nangunguna na doon ang manufacturer, sunod po yung mostly mga dealers, and then merong wholesaler, and then doon na po pumapasok yung retailer. Sa bawat channel po na yan, syempre po, nagbabago rin po yung pricing. Pag nasa-start ka sa manufacturer, syempre, depende po kung magkano po binibigay sa inyo. And then kayo naman po, syempre mag-a-adjust din po kayo ng price kasi syempre, katulad ng sinabi niyo po kanina, galing pa sa ibang bansa. So mostly, nagbabayad po talaga ng tax. So, pag nag-a-adjust po kayo ng price, pag ibinibenta niyo na po yung product na yon, mga ilang percent po yung tinataas ninyo? Possible po ba na pwede niyo pong i-share sa amin? Percentage. Yes po. Wala kasi akong idea sa percentage eh. Oo. Sige po. Ayan, so, next naman po tayo. Ilang ano na po ba? Ilang dekada na po kayo, like, nagsistay po dito sa Manila? Kasi nabanggit niyo po kanina, meron pa kayong 3 branches from Bacolod and then sa Caloocan. So, ang pinaka-main branch niyo po is Manila. Tama po. So, sa Manila po, ilang taon na po kayo talaga dito nagsistay? And then, meron din po ba kayong mga customer po before na alam mo na umaalis, na hindi na po nagpaparamdam? Ano po yung nagiging epekto nito sa company? Unang-una,
dito talaga ako sa Manila pinanganak din. Halos dito na ako lumaki. Ngayon, yung sa tanong mo na, ano yung pangalawang tanong mo ulit, yung mga customer na ano? Yes po, yung mga customer po na alam mo yung bumibili po sa inyo and then bigla pong nawawala, ano po yung nagiging epekto nito sa company niyo po? Malaki naging effect niyan. Una sa sales talaga. Sa iniisip din namin, syempre, kung ano ba nagiging problema, kung may mga pagkukulang ba kami, kung bakit hindi na sila bumibili. Kasi maraming factor eh. Hindi natin alam kung nagsara na ba yung mga company na bumibili sa amin or nakakita sila ng mas mura o hindi nila nagustuhan yung quality. Kaya kumbaga sa ano namin, malaking impact na iisip namin kung paano namin may re-recover yung mga ganung pangyayari na bakit nawawala sila. So dapat patuloy kami na ikipag-interact sa kanila na tawagan namin, kamustahin namin sila. Usually yung ibang purchaser kasi maalis, lumilipat. Nakapag-build naman ng bagong company pero yung mga luma, ganun ang nangyayari minsan. Isa lang sa mga dahilan yung mga yun. So, nagkakaroon din po kayo ng like evaluation inside your company po na saan ba tayo, like ano ba dapat yung possible way pa natin para mas lalo pang dumami yung customer pa natin? Ano ba yung possible way pa para mas stay sila sa company natin? May mga ganong instances po ba kayo na nagkakaroon kayo ng evaluation inside the company? Oo, talagang inaaral namin yun. Kasi talaga nakita kami movement ng sales eh. Minsan tumataas, bumababa. Kaya talaga kasama sa plano ng evaluation yung mga ganun. Na kailangan pag-aralan nyo bakit nga nawawala sila. Kailangan gumawa ng hakbang para paano masustain yung ganun. Tapos minsan naman, nagkakaroon kami ng nagdadagdag kami ng mga ibang pagkukunan ng sales na way. Yan, sa mga internet. Yan, nagano kami na. Madalas na post kami sa mga Facebook, sa mga platform na ganyan. Para yung product makita nila. Yun ang inaano namin talaga. Okay, so, ayan, last question na lang po tayo, no? So, ako po as an Antrep student po, ikaw po na nagtatrabaho po sa isang company which is the wholesaler po. Ano po yung maibigay niyo pong advice sa mga young entrepreneurs po na nagbabalak na magkaroon po ng business? Is ano po bang mas malaga? It is wholesaler or the retailer po? Ano ba yung pinaka-main na unahin muna nila pag magkakaroon sila ng business? Okay, sige. Unang-una, ang may papayo ko lang, hindi naman ako ganun ka-expert ha. Konting payo lang. Siguro ang masabi ko dapat kung papasok kayo sa negosyo ganyan, dapat yun ang gusto-gusto nyong gawin. Yun ang bukas sa puso nyo, kagustuhan nyo talaga. Yan ang unang-una kasi hindi mo magagawa yung mga bagay na kung hindi mo siya gustong gawin. Dapat nandun yung pagmamahal mo sa trabaho mo, gagawin mo yun. Pangalawa, kung magtatayo ka talaga ng negosyo, pwedeng umpisa mo muna sa mga mabababa, yung sa mga walk-in, mga retailer lang, sa mga literandahan. Kasi dyan nagsisimula yan eh. Hindi mo kagad mapapasok yung malalaking kumpanya kung magsisimula ka sa wholesale. Kailangan ka ng maraming ahente dyan, maraming pagpaplano mo sa sales, kung paano ka makakatrack ng customer. Kaya kumbaga, kailangan magtsatsaga ka dyan, masipag ka, at huwag mo aasahan na kaagad na magbo-boom yan. Maraming pagdadaan ng kaya isa pa, yung kapital mo rin, puhunan mo. Yan ang ingatan mo rin dyan dahil hindi natin masabi kung sa una, di ba, may nagbabalitaan naman tayo sa mga business, hindi ka agad nagbo-boom. Nakakailan try bago pa lang talaga maging successful. Kaya talagang tsatsaga ka lang talaga dapat at mahal mo yung ginagawa mo. Thank you so much po, Sir First. And dyan po nagtatapos ang ating podcast. Thank you so much. Masaya ka dyan. Thank you so much po sa aming alagang first year. At ganun po nagtapos, nagtawanan na lang po sila. Satisfied ka naman sa sagot ng aming Siyempre, representative. Hindi mo na ako nagpapa-interview eh. Sana po makapasa po kayo at makagraduate ka po.
Masyadong masaya ang ating interview. Oh, thank you so much po, First Gear. May picture na kayo.